2:5. Sabi po rito, Ikalawang Pedro 2:4 hanggang 5. Upang wag na kayong mga buhay sa laman. Ano bang ibig ng laman? Kapatid, wag na kayong mga buhay sa laman. Na wag na kayong mga buhay sa laman na inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakarang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ikinahanganga nila ang mga bagay na ito. Kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila gayong pagkalabis sa kaguluhan kung kayo'y kanilang pinagsasalitan ng masama. Na sila'y magbigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga bagay sa mga patay. At sabi po nito mga kapatid, huwag mga buhay sa mga masamang pita. Kung dati gawain natin yon nung wala pa tayo, yung mga hindi natin kapatid, hindi ba sila sabi po nito para silang ahangayin pa nila tayo. O maliban sa ahangayin na nila tayo, kasi hindi na po tayo lumalakad na katulad nila. Kung paano po sinabi yung kagustuhan ng laman, yan po ay isang paraan, isa rin na halimbawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung paglalasing, hindi lamang yung kalayawan, hindi lamang yung pera ay nakakalasing, maging ang alin, kayamanan. Ang sabi po, sabi ng banal na kasulatan mga kapatid, Timoteo 6:6, datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Kung anong meron ka, ang sabi po ng banal na kasulatan, kasabihan na sinasabi ni Solomon, maigi ang subong tuyo na may katahimikan, na may kapayapaan, kaysa sa malaking bahay na palaging piyesta na puno ng kaguluhan. Saan po dahil doon? Doon sa malanging subo. Yung isang taong mahirap, sinarabaho niya ngayon, masarap ang kanyang tulog. Yung mga mayayaman, hindi naman lahat mga kapatid, meron na sila. Ano ba? Hindi sila makatulog. Bakit? Marami. Kaya nga mga kapatid, payo. Kahit na matatalim ang mga salita, ito na may gamot sa atin. Kaya nga mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan dito po sa Galatia 5:1, sabi po rito, sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo, magsipagtibay nga tayo, at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Malaya na tayo, hindi? At malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Lumaya na ba tayo? Hindi. Lumaya na. Kaya anong bilin? Huwag na tayong bumalik muli o pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano pong ibig sabihin ng pamatok? Yung pinapasan natin. Wag na natin yun. Kasi pinalaya na tayo eh. Kaya nga mga kapatid, ang ating kalaban, hindi ba siya masipag? Ano nga marami? Masama yung mabuti? Marami ba yung tunay na tumutupad at sumusunod sa Panginoon Jesucristo, o mas marami yung hindi tumutupad? Mas marami yung hindi tumutupad.
nandito na sila sa loob. Kasama na natin sila. Pero, kinakitaan pa sila ng ano? Dito, sa sinasabi ng ating pinag-aaral, na sila hindi tunay na nananampalataya, na sila hindi tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito mga kapatid, Pedro 5:6 hanggang 7. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ilagak natin sa kanya ang ating lahat ng kabalisahan. Ano ibig po sabihin ng kabalisahan? Ano po sabi? Ilagak. Ano mang bagay na gumugulo sa ating pag-iisip? Ano mang bagay o ano mang problema? Ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi kayo magkakaroon ng problemang hindi nyo kaya. Yung problema yung mga kapatid, siya mismo ang gagawa ng paraan upang matakasan mo yung pagsubok ngayon. Kaya't bilin sa bawat isa po sa atin, ilagak sa kanya ang lahat ng kabalisahan. Maliban dyan mga kapatid, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpigil. Yung pong timpi, Tagalog po yun, Kamampangan. Mapagtimpi. Timpi. May katabihan mga kapatid. Bago ko, kung galit ka man, ano pong sabi, magbilang kang ilan? Kapatid na, 10 lang. Kung halimbawa nagalit ka, subukan mong bumilang ng 10. Kasi yung bugso na gali, di ba? Pag galit ka, subukan mo nga. Kaya nang sabi mga kapatid, bilin sa atin, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ano ibig sabihin na mapagpuyat? Hindi ibig sabihin na huwag tayong matulog. Mapagpuyat ibig sabihin laging ano eh. Ano po yung laging ganda? Sa mga nag-aaral, dapat ano tayo? Laging handa. Huwag tayong tutulog. Tulog, mga kapatid. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. At ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal at gumagala at umahanap ng masisilo. Umahanap ng umahanap ng masisila niya. Gano'ng kasipag ang ating kalaban? Kaya nga, mag-ingat. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dagdagan po natin. Ang sabi po rito mga kapatid, Korinto 15:1 o 15:51. Kaya nga mga kapatid kung minamahal, kayo'y magsipanatag, huwag makilos. Ano lang, kalmante lang. Ano po sa English yung kalmante? Relax na lang. Relax na. Kalmante ka lang. Cool ka lang. Oo, pwede po yun. Kahit na yung ating kalaban, umuungal, naghahanap ng masisilo niya. O sa Kapampangan po, naghahanap siya ng parang makakain niya. Masasakmal. Di ba yung ano ba yung katangian na leon, di ba? Yung naghahanap siya, yung Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsipanatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Iyamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Huwag makilos. Kalmante ka lang. Ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Tayo'y kanyang iniingatan. Di ba may awit tayong ganyan? Tayo'y kanyang iingatan. Uling talata na aking babasahin mga kapatid patungkol sa ating pinag-aaralan sa dalawang anyo ng nananampalataya at sumusunod kay Jesus noon, maging sa ating panahon ngayon. Sa 10 mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. May sinasabi pa ang banal na kasulatan mga kapatid,
dapat gumawa ang bawat isa sa atin. Huwag kayong gumawa ng dahil sa iyong ama. Huwag kang gumawa ng dahil sa iyong asawa. Gawin ninyong lahat, alin? Kanino? Sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ninyo, upang limutin ang kanyang gawa at pag-ibig sa inyong ipinakita sa kanyang pangalan, na inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Sino mga sinasabing banal dito, mga kapatid? Tayo. Tayo. Na inyong ipinakitang pag-ibig sa mga banal. Ano ba ang pinaka-dakilang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buo sa iyo. Yung pangalawa, Bigyan ng pagtuwa. ibigin mo ang iyong kaaway. O ibigin mo ang iyong kapwa. Sa atin din naman, anong bilin? Mga ibigan. Kaya lang, yung pag-ibig dapat tapat. Dapat wagas. Kung may pag-ibig na pakunwari, may ibig na, may pag-ibig na, kung may pag-ibig na wagas, may pag-ibig na pakunwari. At ninanasa namin, mga kapatid, paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon ay nagsipaglingkod. At ninanasa namin na bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ipakita ng buong sipa, ng buong sikap, hindi lamang ngayon hanggang kailan, hanggang tapusan, ang manatili hanggang sa wakas. Na huwag kayong maging tamad, kundi mga tagatulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang payo sa bawat isa sa atin. Mga kaisang akala madamain, gumawa ng walang bulong-bulungan. Huwag mga buhay sa masamang pita, mga kapatid. Mga makababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ipagtakdal po natin lahat sa Kanya. Nalaman po natin yung dalawang anyo ng nananampalataya at sumusunod. Yung mga madahingin, yung mga walang tiyaga, yan po ang katangian ng mga hindi tunay na kapatid. Na sana kahit na matatalim ang mga salita, sabi po, ang salita ng Diyos ay matalim at matalas kaysa pa mang alinmang talim. Bagad, daw bleed po sila. Maliban sa sumusugat, umabawon ako. Sana kung paano ang sabi ng ating pinag-aralan, gumawa kayo ng mga bagay na hindi napapanis. Ngayong araw na to, mga kapatid, kung paano ang ating katawang lupa ay kumakain, nabubusog. Sana ang inyong mga kaluluway nabusog. Uwi kayong masaya. Uwi kayong ang mga baon ninyo, mga kapatid, ay ang mga salita ng Diyos. Ang ganda lamang po, mga kapatid, ang aking naipaglingkod at muli inaya kayong tumayo at maganda na yung sangawit. O Diyos na